Ay, teka, sorry. Balik. Ano muna, wag muna. Ha? Teka. Ayaw ah. Sandali, bakit? Ilagyan mo na ng ano, ng... Magandang hapon po at nagbabalik na naman ang inyong si Sir Kat sa kanyang programang Hugot. Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Kasama natin ang ating magaling na radio technician at assistant natin na kung wala hindi mangyayari itong broadcast na ito, si Adrian de los Reyes. At syempre sa ating CEO na si Elmer Francisco. Pasensya na kayo at medyo nagkasakit na naman ako nitong nakaraang 3 araw. Kaya nagpunta po ako sa ospital ng Muntinlupa at doon ko nakita kung paano talaga maramdaman yung bang nandun ka sa bukanan ng emergency room. At kahit tumawag na ako, yung nag-interview sa akin ng nurse na tinanong ako, ano ba yung pa-check up? At sabi ko, gumaling na ako sa ubo ko pero inuubo pa rin ako. Aba gusto ba naman akong ipasok dun sa testing center, sa testing area? Sabi ko, uy, teka, gumaling na ako. At kaya ako nagpunta rito, hindi lang nawawala, pero okay na ako, sabi ko. So, hindi ko kayo pipirma ng waiver? Ba, hindi. Sabi kong ganun. 60 plus na ako, baka mahawa pa ako dyan. So, ang nangyari, alam mo naman, matigas ang ulo ko sa madaling salita, nakuha ko yung x-ray ko. Siguro naikwento ko na rin yon. At kanina naman, napuntahan ko, may konting diferensya na papasukin ko. Pero ang maganda ngayon, medyo lakas tayo ng konti ngayon at huhugot ako ng konti dahil kanina paglabas ko may nangyari na naman na yung dating nangyayari na irereklamo ko, pero bago ko ito hugutan, gusto ko lang puntuhin yung gusto kong i-emphasize sa tuwing humuhugot ako. Kasi unang-una, tayong mga tao, may kanya-kanya tayong pangangailangan at napakaraming hugot ngayon kung mapapansin ninyo at ako nakikinig din sa mga balita, ano-ano ba yung mga impormasyon na nakakalap natin. Di ba? Yung issue sa PhilHealth. Mayroon daw korupsyon. Sabi naman nung PhilHealth, open naman sila. Ang sabi nung dati kong estudyante, si Majority Floor Leader Senador Juan Miguel Zubiri, may natuklasan daw siya na isang ospital sa Davao na kumikita ng 10 milyon. Pero ang beds nila, capacity, 10 lang. O di ba? Marami rin tayong nalalaman diyan na konting mga hocus-pocus. Ang isa sa mga nalalaman ko diyan yung mga magpapatingin ka sa mata, libre, tapos gagamitin lang yung PhilHealth mo, ayos na. At alam ko diyan maraming ganyan ng sistema. Pero syempre, ano lang yan balita kung sa atin, ano ba sa atin yung PhilHealth na yan, di ba? May epekto ba yan? Ngayon, kung ikaw PhilHealth beneficiary ka, at syempre nakakagamit ka o gagamit ka pa lang, yung bang nakakabahala dyan, yung sinasabing pagdating ng 2021, magiging bankrupt ang PhilHealth. Aba, nakakabahala yan dahil syempre, lalong-lalo na sa akin, retired na tayo. So, malaking kawalan dahil malaking tulong talaga yung PhilHealth. Ano na mangyayari dyan? Issue yan. Kaya lang, ang tanong,
Yung mga issue ba yan, may effect ba sa atin? May epekto ba yan? O ito pang isa, sa August 24, bubuksan na yung mga klase, di ba? O marami dyan, mas maraming maapektuhan dyan. Bakit? Syempre, yung mga bata papasok, mga issue? Hindi lahat may computer, hindi lahat may gadget. O tapos, kailangan yung iba, bibigyan ng module. Sinong gagawa ng module? Yung mga teachers. At may mga balita na napakahirap gumawa ng module. Gagawa ka pa lang, mahirap na. I-deliver mo pa. At hindi tayo nakakasiguro kung yung module na yon magiging sapat para sa edukasyon ng mga ating mag-aaral. San papasok yan? Papasok yan doon sa mga gusto kong hugutan ngayon, yung mga pinaniniwalaan natin. Kasi nga, pag nagtuturo ako, lalo na doon sa values education, no? Yung mga pinahahalagahan natin, makikita yung pinahahalagahan natin sa ating mga paniniwala. Kung naniniwala ka na kailangan mag-enroll ng mga bata para matuto, talagang pagsisikapan mo para maka-enroll sila, para makakuha sila ng mga module, bibili ka ng gadget, mag-i-spend ka sa computer, sa internet, kung wala pa paano na, di ba? Pero tignan natin kasi, di ba sabi ko nga, history teacher tayo May panahon naman na wala yang mga ganyan, di ba? May panahon na walang eskwela, walang formal education. Yung panahon na yon, ano yung pinag-aaralan ng mga tao? Nung unang panahon, ang itinuturo lang sa mga bata kung paano protektahan ng sarili, kung paano makakuha ng pagkain, mag-hunting, mga ganyang skills. Hanggang dumating yung pagbabago, nagkaroon ng Industrial Revolution. So yung mga taong gumagawa na tinatawag nating gawang kamay ng handicraft, napilitang iwan yon at magtrabaho sa factory. Bakit? Siyempre, pag factory yan, makina yan ang gumagawa niyan. Kaya yung mga handicraft, yung mga ginagawa ng mga masters craftsman, nawala. Siguro hindi nyo na inabutan yung panahon na yung mga sa sinehan, yung mga ads, yung mga parang mga karatula nila, pinipinta po yan. At maraming gumagawang pintor niyan at linggo-linggo kumikita yung mga yan. Bandang huli, nagkaroon na ng mga printing materials, di ba? Yung mga tarpaulin, yung mga ganyan. Di nawala na sila ng kita. Nung araw, usong-uso yung mga typing job. Kasi makinilya pa ang gamit. Ngayon, may computer na, may printer na. Meron pa rin nagpapatype. Pero marami na rin yung nawala. Ang ibig ko sabihin, meron tayong practical side sa mga ginagawa natin na alam natin, sigurado tayo na pagka itunoon natin yung lakas natin doon, natututo tayo Ngayon, bakit ko sinasabi yung mga bagay na yan in connection with education? Kasi nga sistema yan Di ba? Sa sistema, ano ang kailangan para mapatunayan na ano ka nga, okay ka? Siyempre, yung grade. At eventually, yung diploma. So kapag graduate ka ng high school, papakita mo yan, graduate ako ng high school. Graduate ako ng Bachelor of Arts, major in psychology. Yan, graduate ako ng medicine. Graduate ako ng graduate studies. Ang PhD. Anong ibig sabihin nun? Doctor in philosophy. EDD, Doctor in Education. MD, Doctor in Medicine. Puro doktor po yan. Kaya lang, yung Doctor of Medicine, yan ang madalas na tinatawag na doktor. Pero hindi lahat ng doktor ng medisina. Meron akong mga kaklase nung high school,
mga doktor din. Dinodoktor yung kanilang mga sagot sa quiz. Ayan. Ibang doktor po yung mga tao niyan. Pero ang ibig nating sabihin, tayo, pumapasok sa sistema. At yung mga sistema na yan na nagiging batayan ng formation ng ating paniniwala. At mahalaga po yung paniniwala. Bakit? Kasi pag naniwala ka, nandoon yung tiwala. Di ba? O halimbawa, sinabi ng doktor, o eto niya sakit mo, eto iinumin mo. Di syempre, inom ka naman ng inom. May tiwala ka kasi doktor yun eh. Kaso sa panahon ngayon, lalong-lalo na yung sa dami ng tao, pag kumonsulta ka, tatanungin na lang sa'yo ano ba nararamdaman mo? O, tapos pag tinanong ka, reseta, ayos na. Ganun lang. Bakit ko naman masasabi yan? Kasi po nung nagtatrabaho ako sa BPO, no? Yung business processing outlets ba yung operation, basta yung call center. Medyo meron tayong health card Kaya pwede ako magpakonsulta sa doktor gaya na nasabi ko na dati. Mabilis. Pero nitong lately na-realize ko, sabi ko, hindi lahat ng binibigay nila akma. Nung nagkasakit nga ako, sabi ko, binigyan ako antibiotic. Hindi naman umubra. Kaya ngayon, nung nagpakonsulta ako nitong huli, binigyan ako ng health center ng prescription. Ito raw bilhin ko. Tapos, nagpunta ako sa ospital ng Muntinlupa, binigyan ako ng ibang gamot. Anong ginawa ko? Kinompare ko. Dahil ngayon, napakaganda na pwede kang magsaliksik diba? At yun ang pupuntuhin ko. Kasi, lalong-lalo na ngayon na mayroong pandemya, marami ang natatakot at marami ang nag-aalala. Hindi na raw dapat munang buksan itong paaralan. Ayan, no? Motive na naman tayo, yung tanong ko dati, di ba? Bakit naman natin gagawin yun? Di syempre, maraming consideration pagka hindi mo binuksan yung eskwelahan. Unang-una, syempre, walang matututong mga mag-aaral. Medyo madi-delay yung kanilang pag-aaral. Anong ibig sabihin nating delay? Di syempre, walang magpapatunay na nakatapos na sila. Yun lang naman yung may patunay dahil kasama yan sa sistema na nakuha mo na ito. Pero sa totoo lang, hindi lahat ng nakapasa ay natuto. Yan Merong magagaling kung siguro sa Pilipinas, lalo na sa Metro Manila, alam na alam ninyo yung tinatawag na Recto University, di ba? Ano yung nandiyan dyan sa Recto University? Diyan, actually, hindi lang university yan. Tinawag yan na Recto University. Kasi makakakuha ka dyan ng diploma, ng transcript of records, ng kung ano-ano pa, na babayaran mo lang. At bahala ka kung anong grade ang gusto mo dyan. Hindi lang diploma, lisensya, kung ano-anong mga dokumento, birth certificate, ganon. Napakarami. Nasa bangketa lang yan. Medyo tinutukan nga lang yan ni Mayor Isko nitong lately. Pero ewan ko kung nandiyan pa yan, lalong-lalo na nitong pandemic. Diba? Pero syempre, risk yan Kung kukuha ka dyan at yan ang ibibigay mong dokumento, unang-una, pag nahuli ka, ano yan? Criminal act yan. Pero may gumagawa. May dumidiskarte. Ngayon, ito mga halimbawa ng mga bagay na dapat nating bigyan ng pansin kasi nga yung mga ginagawa natin nakabata yan sa pinahahalagahan natin. At yung pinahahalagahan natin, doon nakasalalay yung mga prinsipyo natin sa buhay. Ako halimbawa, gaya ko.
maririnig nyo halos araw-araw. Makisama kayo sa gobyerno na huwag tayong lumabas kung hindi kailangan. Di ba? E di syempre, mula sa gobyerno, tignan natin bakit ganon. Di ba? Simple lang naman dahilan eh. Nahihirapan na yung gobyerno na i-control itong pandemic. Lumalaki araw-araw, naging number 1 na nga ang Pilipinas eh, di ba? Pero sa isang banda, may conflict of interest eh. Bakit? Kaya hindi maka-full blast ang pamahalaan, lalong-lalo na kung pansinin nyo, di ba? 2 buwan tayong nag-lockdown. At bumaba naman yung nagkakaroon, nahahawa ng COVID. Pero hindi na itinuloy. Bakit? Kasi kulang na ng ayuda eh. At bumabagsak ang economy. Na kung yung mga tao mamamatay din lang at babagsak talaga yung pamahalaan, eh isipin ninyo kung anong pwede mangyari. Na kung if worst comes to worst at kung napanood niyo yung The Walking Dead, eh yung bang wala ng regulation, to each his own, kanya-kanya, talagang back to nung unang panahon, di ba? Kaya mahalaga, napakahalaga yung sinabi ko nang before na tingnan natin yung mga bakit at ano ba yung mas dapat nating pahalagahan, di ba? Maraming adjustment eh. Maraming adjustment tayong dapat gawin. At sa adjustment na yan, diyan nakasalalay, diyan makikita yung tinatawag kong spiritual strength or lakas ng loob. Ibahagi ko lang yung kanina na namang naranasan ko, no? Siguro kapareho na rin, narinig nyo na rin ito. Pero ito, bibigyan ko ng konting lalim. Kasi nga, bawal lang senior, nagtataka ako, dito sa lugar namin, 2 grocery na ni-report ko na may quarantine pass naman ako at ayon naman sa IATF, pag may quarantine pass ka, sapat na yun para papasukin ka. Dahil authorized ka bibili ka ng essentials eh. Di ba? At paano naman natin malalaman yan, di ba? Eh, simple lang eh, nandiyan yan sa tinatawag nating interagency task force. Yan. So, kung makikita nyo dun sa screen, nakalagay dyan, no? Yung below 21 at saka 60 and above, di ba? Oh. Nakalagay dyan, shall be required to remain in the residences at all times. Except, nakadilaw, when indispensable under the circumstances for obtaining essential goods and services. Walang yan nakalagay na nag-iisa ka. Pero nagbigay sila ng direktiba na makakakuha ka ng quarantine pass kung nag-iisa ka. Ano pa nakalagay dyan? Ito, sa mga mall, no? Limited operations in malls and shopping centers. Pero yung below 21 at saka above 60, yan naka-highlight, no? Including any person who resides at formation may not enter malls and shopping centers. Malinaw, may not. Pero may exceptions, except when indispensable under the circumstances for obtaining essential goods and services. Malinaw. Kaya ako, nagagalit kasi pinahahalagahan ko yung ginagawa ng pamahalaan. Sumusunod ako. Pero kung yung nagpapatupad, palpak ang pagpapatupad, hindi ka ba maiinis? Di ba? Ano pa nakalagay dyan? Tignan natin ha. Ito galing sa Department of Trade Industry. Memorandum Circular 20-09. Ano yan? Pagpapahalaga sa mga senior citizens. Nakalagay dyan, covered establishments are required subject to compliance with social distancing. To allow immediate entry of the covered senior citizen into their premises. In order to meet this objective, duly assigned security or admin personnel shall ensure that senior citizens are assisted to
enter their establishment ahead of the ordinary buyers on as they come basis. Pag hindi nila sinunod yan, mayroong provision po yan, no? Any violations hereof shall be tantamount to infraction of the Senior Citizens Act at criminal liability po yan. Kailan yan pinatupad? March 28 nitong taong ito. Ngayon, ano ngayon yung sinasabi kong importante rito? Kasi nga, yung pagpapatupad na yan, hindi basta-basta nangyayari yan kung yung nagpapatupad hindi maayos. Teka, ano ba nangyari? Yun, okay. Medyo may nangyayari lang po doon sa computer screen ko. Kaya ngayon, ang sinasabi ko, tayo, gusto naman nating sumunod. Ang mga Pilipino, likas na masunurin yan . At ako, likas din na mareklamo. Pero ako, dahil may alam ako, talagang gusto kong itama yung dapat itama. Pero marami, susunod na lang . At dahil dyan, marami din yung dumidiskarte. At dito ngayon nagkakaroon ng problema kasi nga sabi nga ni General Eliazar kahapon tungkol dun sa mga guidelines, maraming nahuhuli. Maraming nagpapalusot na sinasabi may ID, pupunta sa trabaho. Pero yung lugar kung nasaan siya, malayo dun sa trabaho niya. Kaya yun, violation pa rin. Kasi tingnan natin, bakit ba nire-restrict ng pamahalaan itong paglabas ng mga tao? Simple lang di ba? Para hindi lumaganap yung virus, para walang mahawa. O ngayon, ano na naman ang issue ngayon? Pagdating ng 18, required na magsuot ng face shield. O di, ano nangyayari ngayon? Ngayon pa lang, tumataas na yung bentahan ng face shield. Pero ang tanong, saan galing yan? Department of Transportation. Ngayon, kung hindi mo alam yan, baka mamaya, agaya sa Pasay yata yun, kapag wala kang face shield, hindi ka papapasukin sa palengke. Bakit naman nila ginagawa yun? Siyempre, mas magandang protection yung face shield, di ba? Doon ko pa sinasabi yan . May face shield na ako, hahanapan pa ako ng face mask. Kaya ngayon, ang ginagawa ko, may face mask ako pero bibig lang yung nakatakip. Siyempre, saan ako hihinga? Di sa ilong. Pero nilalabas ko, carbon dioxide. Pero nakakahinga. Ang ibig ko sabihin, may mga bagay na pinapatupad ang mga namamahala dahil yun ang iniisip nila na pinakamabisang paraan para ma-resolve yung problema. Pero minsan, hindi nila naiisip na may mga bagay na mas maganda pa, no? At dito papasok yung tayo . Dahil sa totoo lang, yung pagresolba ng problema ng bansa natin, ng sino man, ang pwede lang nating magawa kung hindi natin ma-resolba yan, dahil syempre, pangsambayanan yan . Yung wag tayo makadagdag sa problema. Ganun lang di ba? Yung sinasabi na, hindi ko man ma-resolba ang problema ng mundo, re-resolbahin ko yung problema na kaya kong abutin. Ano ba hinihiling? Ang dami. Paulit-ulit tayo. Social distancing, wear mask, maghugas, blah, 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 et cetera, et cetera, et cetera. Di ba? Ngayon, tayo, ano ba yung magagawa natin kundi sumunod? May mga iba syempre, iba yung kalagayan . Kung wala kang pagkain, wala kang pera, paano na?
Di ba? Siyempre, mapipilitan kang gumawa ng paraan. Ano yung ginagawa ng iba? Namamalimos, mga jeepney driver. Paano na yung mga nangangalakal ng basura? Paano na yung mga factory workers? Lagi kong sinasabi yan eh. At dahil dito, gustuhin man ng pamahalaan na maipatupad yung mga dapat ipatupad. Ang pinakamaganda nilang ginagawa ngayon, talagang umunawa at magpatupad. At sa atin naman, sana yung kaya nating gawin, gawin natin. Kasi sa totoo lang, marami naman sa atin na may kakayahan para hindi lumabas eh. Di ba? Yung konting sakripisyo. Pero ang desisyon na yan, nasa sarili natin. At dyan nakasalala yung mangyayari dito sa kinakaharap nating pandemya. Dito rin lumalabas yung sinasabi kong spiritual strength. Gaya nga ng sinabi ko kanina, isang halimbawa na kapag meron kang nakitang hindi maganda, at ito, kung nasabi ko man na within our means, may mga taong may kakaibang lakas eh. May kakaibang silang lakas para ipakita kung paano ireresolba ang suliraning na nakaharap sa atin eh. At pag sinabi nating lakas ng loob, pag sinabi kong spiritual strength, ang nakataya dyan, alam nyo kung ano? Siyempre, yun na yun. Yung buhay na ang nakataya. Diba? Naalala ko tuloy dahil nagturo tayo ng history. Bigay lang ako ng konting example. Yung pag-usbong ng mga relihiyon. Alam nyo ba na lahat ng relihiyon umusbong dahil may nakita yung mga spiritual leaders na hindi maganda doon sa relihiyon nung panahon nila. Umpisahan natin doon sa nung unang panahon. Sa mga hindi nakakakilala, ang pangalan po ni Buddha, no? Bago dumating si Christ, Siddhartha. Ang apelyido niya, Siddhartha Gautama. Ayan. Kaya isa siyang Gautama Buddha. Pero isa po siyang prinsipe sa India na ang pangarap ng ama niya, maging hari siya. Pero iba yung pagpapalaki sa kanya ng tatay niya. Ikinulong siya sa palasyo. Hindi naman nakakulong kasi malaki yung palasyo, pero may pader yun. Hindi siya nakakalabas. Dahil ayaw ipakita nung tatay niya, nung amang hari, kung ano talaga yung realidad sa labas. Kaya ang akala niya, ang buhay, puro sarap. Kasi masarap mabuhay doon eh. Alagang-alaga siya eh. Kumbaga sa buhay natin, spoiled. May narinig siyang kanta. Sabi niya, ano ba meron sa labas? Kung maganda dito sa loob, di siguro mas maganda sa labas. Syempre, walang magawa yung amang hari. Ang ginawa ng amang hari, nag-set up na paglabas niya, puro maganda yung daraanan. Di nakalabas nga siya, no? Dami nagbubunyi, sinisigaw yung pangalan niya, Siddhartha, ganyan. Pero may nakita siya, napansin siya sa gilid na dalawang matanda. For the first time in his life, nakakita siya ng matanda. Kasi sa loob ng palasyo, wala nun eh. Kasi nga, gusto makita ng amang hari na lahat malalakas. Di curious, bumaba. Sabi niya doon sa kasama niya, Chana, ano yun? Tapos pinigilan siya, pero bumaba siya doon sa, alam niyo, dinadala ka dahil prinsipe ka, bumaba siya ron. Tapos hinabol niya yung matatanda. Iski-iskinita. Yung dalawang matanda, kinuha na ng mga sundalo. Pero pagpasok niya doon sa iskinita, doon sa side street, doon niya nakita yung totoong realidad.
may mga nagtatrabaho, may iba-ibang mukha, may mga nahihirapan. Hanggang may nakita siyang may mga bukol-bukol sa mukha. Tapos sabi niya, ano yun? Nung una nga pala tinanong niya, ano yun? Yung dalawang nakita niya. Sabi nung alalay niya, mga matatanda po sila. Kasi po lahat ng tao tumatanda. O, di ba? Totoo. Reality. Pati hari tumatanda. Opo. Gulat siya. Tapos nakakita siya ng mga may sakit. Ano yun? Anong nangyari sa kanila? Bakit parang naghihirap sila? Ang sabi nung alalay niya, lahat ng tao po nagkakasakit kahit minsan bago sila mamatay. Ano yun? Patay, sabi niya gano'n. Sabi niya, pakita mo nga sa akin yung kamatayan. Tapos pinakita sa kanya yung kasi sa India, ang ginagawa sa mga patay, parang binabasbasan dun sa ilog bago sinusunog. At nakita niya kung ano yung kamatayan. Sa buong buhay niya, puro sarap yung nakita niya. Pero for the first time in his life, na nakakita siya ng tatlong bagay na hindi niya matanggap, hindi siya makatulog. Sabi niya, meron palang suffering. Meron palang ganon. At noon nag-decide siya. Umalis siya sa palasyo. Sabi niya, hindi siya babalik hanggat hindi niya nakikita ang dahilan kung bakit naghihirap ang mga tao. Naging pulubi siya, naging monk, nangihingi, nagme-meditate, hindi kumakain. Hanggang ma-realize niya nung butot balat na lang siya na hindi yun yung tamang daan patungo sa sagot na tinatanong niya. At nung medyo inhirap na siyang siguro, gusto na niya talagang malaman yung sagot, nag-meditate siya under a tree. Tagal siya nag-meditate. At doon, na-realize niya yung mga dapat gawin para hindi maghirap ang tao. Buhat noon, tinawag na siyang Buddha. Ang ibig sabihin, the enlightened one. So nangaral siya. Ang sabi niya, avoid extremes. Ano? Wag kang masyado dun sa sobrang kaliwa, sobrang kanan, yung sobrang sobra, yung kulang, doon ka lang sa gitna. Ang tawag niya doon, the middle path. At marami na siyang mga itinuro, kaya ang Buddhism, naging isang famous religion. Dahil mapapansin mo sa kanila, sila yung mga taong hindi mahilig masyadong makisalamuha at sapat lang sa kanila yung makakain. May makakakita ka nga na mga nanlilimos, pero tumutulong din sila, nagpapalakas din sila ng katawan. Kung hindi nyo alam, sa Tibet, meron silang uri ng art na gumagawa silang napakagandang artwork ang gamit buhangin, iba't ibang kulay. Pagkatapos silang magawa yun, mga ilang linggo nilang gagawin yun, napakaganda talaga. Sa susunod siguro kung may pagkakataon, ipapakita ko sa inyo kung ano yun. Kung hindi ako nagkakamali, ang tawag dun mandala, sand mandala. Pagkatapos nilang magawa yun, alam nyo kung anong gagawin nila? Wawalisin. Yung napakagandang ginawa nila, wawalisin. Tanong nyo, bakit? Kasi yun ang nagpapaalala sa kanila na lahat ng bagay sa mundo temporary at nawawala. O i-compare natin sa kakristyanuhan. Yeah? Tuwing mahal na araw, meron tayo tinatawag na Ash Wednesday. Ano sinasabi nung pare habang inilalagay yung abo, kinukrus sa noo natin. Di ba? From dust unto dust, you shall return. Kahit anong mangyari, kahit anong gawin pa natin. Di ba? Isa lang pupuntahan natin. Si Christ, meron din sariling istorya yan. Sumusunod siya, pero
nung dinala siya sa syudad para mabautismuhan, nakita niya yung napag-aralan niya sa bahay, parang kakaiba. Dahil yung malapit sa simbahan, nakita niya ang daming nagtitinda ng mga iaalay, ang gulo-gulo, walang kasagraduhan. Isa yun sa mga bagay na siguro naging dahilan kung bakit nag-meditate siya. Nung pagbalik niya, ayun, ang binabahagi na niya, hindi tungkol lang sa batas, kung hindi tungkol sa pag-ibig, tungkol sa pagpapatawad. Walang discrimination. Kasi nung panahon na yun ng mga Hudyo, may mga discrimination eh. O isa na lang ha, isa pa. Kung kilala nyo si Martin Luther, ano yan eh, Catholic priest yan. At nung panahon na yon, ang simbahan, ginamit yung indulgence ang tawag doon na kapag ka nag-donate ka ng pera, ang tinuturo ng mga kaparian noon sa lugar na yon, yung mga kaluluwa ng mga namatay na, hindi na dadaan sa purgatorio, hindi mapupunta sa impyerno, diretso na sa langit. Nakita yun ni Martin Luther. Sabi niya, mukhang merong hindi tama. At wala ito sa Bible. So, sinabi niya yung alam niya, shinare niya. Sabi niya, wag kayong magbigay. Kasi hindi naman yan talaga ang tunay na paraan para makarating sa langit. At siya aral na aral sa Biblia. Akala niya yung Pope, susuportahan siya. Siyempre, guys, sinabi ko kanina paniwala, tiwala. Yun ang pinakamataas di ba? Kung sino yung pinaniniwalaan natin, yun ang pinagtitiwalaan natin. Pero naranasan mo na siguro yung masira ang tiwala mo, di ba? Yung masaktan. Yung bang parang bata ka na pinangakuan, pagkatapos nung inaasahan mo, hindi nangyari. Yung sinabihan na mahal ka, pagkatapos nalaman mo, may iba palang minamahal. Di ba? Kaya yung mga pagkakataon na yon, yan lang ang pwede natin. Nagpa-practice lang po tayo ng mga konting sound effects. Medyo naging improve ba. Pero sa totoo lang, kung bibigyan natin ng konting pag-iisip itong mga bagay na to. Ilang beses na tayong nasaktan. Ilang beses na tayong naiwan. Ilang beses na tayong nabigo. At yan dahil sa tiwala na nasira. Diba? Pero sa pananampalataya natin, may pagkakataon ba na yung inasahan mo, ipinagdasal mo, hindi nangyari? At nagtatanong ka, bakit? Bakit nangyayari ito? Bakit nangyayari itong pandemya? Bakit may sumabog sa Lebanon? Bakit milyon-milyon ang namamatay? Kung idagdag natin, meron nga nagsasabi, ito raw pakana para mabawasan yung milyong-milyong tao sa mundo. Ito raw pakana para lagyan ng microchip ang mga tao na kunwari bakuna. Matay ko man isipin, kung pakana man yan, ang mananagot niyan hindi ako Kasi ako nagtitiwala lang, di ba? Tayo nagtitiwala lang Kung may mananagot niyan, yung may pakana. At kung naniniwala tayo sa ating pananampalataya, may paglalagyan sila syempre, ang tanong natin, bakit ba naman yung mga lintik na mga yan, hindi man lamang intindihin yung
kapwa nila tao. At ang masasabi ko po dyan, hindi natin alam ang pinagdaanan ng bawat tao kung ano yung naranasan nila sa buhay. Kaya nga, ako sasabihin ko, di ba? Huwag tayong humusga dahil sa paghusga natin, tayo ay huhusgahan. Ako nga kahapon, kachat ko yung isa sa mga kaibigan ko na mas matanda sa akin. Ang sabi niya, nag-share siya ng video na ipatigil na, i-share, ikalat na wag nang maniwala dito sa rapid testing. Kasi sa akin, sabi ko, ano yan, economic eh. Pero sabi niya, meron pa yung higit na dahilan. Sabi ko, hindi dyan nakatutok yung kakayahan ko eh. Yung para bang mission ko. Hanggang bandang uli sa palitan namin ng paliwanagan, tinawag akong dakilang bobo at puro teorya lang daw ako. Ang sabi ko, nire-respeto ko yung pananaw mo sa akin eh. Pero hindi ko inaasahan na maging ganyan yung salita mo. Pero tigilan na natin to kasi nga alam ko na eh, nagagalit na siya eh. Bandang uli, sinabihan naman niya ako na gusto lang daw niya gisingin ang aking kaisipan. Sabi ko, kanya-kanya tayo ng paniniwala, may pananaw ka sa akin at yung pananaw mo sa akin, hindi ko kayang saklawan yan eh. Ganun naman tayo eh, di ba? Bawat tao na nakikita natin, meron tayong pananaw eh. Pero hindi lahat ng tao na nai-encounter natin, meron tayong connection. Kaya nga dito sa programa ko sa Hugot, medyo maganda yung pagkapahinga ko nung 3 araw. Humuhugot ako ngayon eh. Kumukonek ako sa inyo eh. At ano yung kinokonek ko? Gaya nga nung sinabi sa akin ni CEO Elmer, be yourself. Yeah. Hawakan mo yung sarili mo, no? Pag sinabi mong be yourself, di ba? Ibig sabihin, yourself sa Tagalog, yung sarili mo, hawak mo. Parang sinabi ko, your cellphone. Yeah? Hawak mo yung cellphone mo. Your eyes, your lips, your nose. Pag tinignan mo yung sarili mo dun sa salamin, nakita mo yung mata mo, may muta. Siyempre, lilinisin mo. Nakita mo yung kutis mo, medyo maputla, lalong-lalo na sa mga kababaihan natin. Anong ginagawa? Di siyempre, naglalagay ng foundation, nagbubunot ng kilay, naglalagay ng mga paitim sa kilay, naglalagay ng kulay sa mga mata at kung ano-ano pa para maging maganda sa tingin. Pero ang tanong, yung ba nakikita natin sa salamin? Yun ba tayo? Di ba? Sino ba tayo? Sino ka ba? Yan ang tanong eh. Hindi naman ikaw yung mata mo, hindi naman ikaw yung bibig mo, yung kamay mo. Kaya nga, tayo, dahil hindi tayo nakakasigurado sa mga kakayahan natin, minsan kinakapos tayo. Kala natin, kaya natin, hindi pala natin kaya. Nangyayari mga pagkakataon na to, ano sinasabi natin? Tao lang. Nilalang mo ba yung pagkatao mo? Gaya ng sinabi ko ang tao, yan ang talagang naturalesa natin. Pero yung pagkatao na yan ang dapat mamayani sa ating pagkahayop. At ito sinasabi ko, in idea, in theory. Kasi nga, ito lang yung kaya kong ibigay sa ngayon In practice, mahirap. Kagaya ngayon na ano ba dapat kong gawin para makatulong? Gusto kong tumulong, di ba? Sinasabi ng pamahalaan, diyan ka lang sa bahay mo. Makakatulong ka na. Hindi, andito ako sa bahay ko. Pero pag nasa bahay ko ako, paano ako magiging productive? At itong opportunity na itong isang bagay para maging productive ako. Mayroon para maging productive, syempre, iniisip yung kabuhayan, iniisip yung mahal nila sa buhay. At kung meron kang pag-aalayan ng buhay mo,
napakagandang sitwasyon yan para magkaroon ka ng dahilan para mabuhay. At para sa akin, yan ang pinaka-importanting bagay na makuha nating bawat tao. Motivation, gana, tawag dyan. No? Kasi may mga tao na magigising ka, matutulog ka, pagising mo, gagawa mo yung usual habit mo, dahil wala kang magawa, lalong-lalo na yung mga kabataan, magagadget, magse-cellphone, manonood ng TV, manonood ng Netflix, makikipag-chismisan. Wala namang masama doon. Hindi ko siya sinasabing masama. Pero kung tignan natin, yung ating pagkatao, nag-i-improve ba sa mga bagay na yan? Diba? Kung babalikan ko nga yung pinagdaanan ko sa aking buhay, pwede tayong napakahabang panahon na wala tayong pagbabago Hanggang magkakaroon tayo ng isang tinatawag nating turning point, kagaya na nangyari kay Buddha, gaya na nangyari kay Christ, at sa iba pang spiritual masters. Minsan, actually, dyan natetesting yung ating lakas na spiritual. Ito, simpleng bagay lang Ako, nung malaman ko yung resulta ng aking x-ray, nakakatakot kasi nga, lumabas doon, parang meron daw nabubuong plaque sa aking aorta. Malaking vessel yan sa aking puso Ngayon, yung plaque na yun, pag medyo natanggal, pwedeng maging dahilan para bumara sa blood vessel. Pag natanggal o kaya, pag kumapal, pwedeng masira yung tissue nung aorta. At pwedeng magkaroon ng blood clotting. Pwedeng aneurysm. Marami, nakakatakot. So, ang sabi, bawasan daw yung pagkain ng maalat. Pag nagluluto ako ng lugaw, ilalagyan ko ng nor, ng mga chicken cube. Pagka wala, anong niluluto ko? Kagaya ngayon, anong niluto ko? Chicken apritada. Siyempre, meron yung toyo. Pag adobo, merong toyo. At nararamdaman ko yung irregular heartbeat. Kahit may monitoring ako na yung blood pressure ko medyo nagno-normalize naman at meron akong maintenance, yung information na to significant Kasi kung hindi ko titigilan yung maalat, tigilan ko na yung pagkain ng baboy hindi makakabuti sa aking kalusugan. Banggitin ko lang po si CEO Elmer Francisco. Alam nyo ba na yung taong yan vegetarian? Nung malaman ko, tinanong ko. Sabi ko, matagal na yun, mga isang taon na yata, buwan na nakaraan. Sabi ko, bakit ka naging vegetarian? Kasi sir, ganito yan 3 years ago, 3 years na pala siyang vegetarian nung tanungin ko. No? Sabi niya, nung nagpatingin daw siya sa doktor, kapag tinuloy niya yung lifestyle niya, in a few years, in 5 years, magme-maintenance medicine na siya. Di may impact. Ngayon, pasok na naman tayo. Maniniwala ka ba o hindi? Di ba? Minsan, huli na. Pero yung choices natin, doon makikita yung lakas ng kalooban natin Sinabi na sa'yo, binigay na yung information, di i-check mo, may basihan ba? Sure naman, may basihan 62 na ako. Ayan na yung lumabas sa resulta ng x-ray. Nakita na. Mag-MRI daw ako. Di within my means, dapat ngayon pa lang mag-decide na ako. Sabi ko nga kanina nung kinakain ko yung chicken na fritada sabi ko, sayang. Ubusin ko na lang bago ako mag-change ng diet. Di ba? Pero mali Ang tanong, gagawin ko ba? Diba? At sa circumstances natin, yung mga tanong na yan, yung mga desisyon na yan, andyan yung sugal Siguro, hindi pa naman ako aatakihin Total, pagkatapos dito, saka na ako magbabago. At sugal po yan.
araw-araw sumusugal tayo. Si Elmer, nung nasabi sa kanya ng doktor, naging vegetarian na siya. At nung kumakampanya niya bilang senador, hindi ko makakalimutan, sabi niya, gusto po nating makatipid sa ating ekonomiya. Alam niyo, dapat nating gawin, kumain tayo ng gulay. At sabi niya, kung hindi ko natatanda kung tama, alam niyo po ba ang budget namin sa isang linggo sa pagkain? 570 yata. 570 sa isang linggo. Sa isang tao na alam mo, may kakayahang bumili ng kahit na anong masarap ng will power. No? Yung kaya ko, gagawin ko. Kaya mo bang tumayo? Siyempre, madali naman tumayo eh. Ang tanong, gagawin mo ba? Hindi mo kaya, kakayanin mo ba? Kasi importante yung dalawa na yun eh. Kaya mo, pero importante yung choice. Gagawin mo ba? Hindi mo kaya. May dahilan ka para pagsikapan. Bakit? Pag hindi mo ginawa, hindi kakain ng pamilya mo eh. Pag hindi mo ginawa, masama mangyayari sa'yo sa pamilya mo eh. Pahalagahan mo ba ang buhay mo? Pahalagahan mo ba ang buhay nila? Pero pahalagahan mo rin ba yung tamang paraan para magawa yung nararapat? Yan ang mga tanong ng values. Yan ang mga tanong ng choices. At kapag nagawa natin yan sa buhay natin yan, lalakas po tayo. Ako, aaminin ko, nanghihina yung aking katawan. At hanggang ngayon, nandoon pa rin. Pero ang masasabi ko, ngayong araw na ito, parang may kakaiba akong lakas. At ito yung nakita ko yung dapat kong paghugutan eh. Pero napakahirap i-sustain kapag wala sa programa mo eh. Ngayon, naisip ko, naku, meron akong i-share sa aking mga tagapakinig ngayon kung saan nanggagaling ang dapat na spiritual strength natin. Kasi tayong mga Pilipino, madalas natin ginagawa para, practice ng ating spiritual strength. Lalong-lalo na sa mga Christians, magsimba, di ba? Pero marami dyan, hindi lang nagsisimba, talagang gumagawa pa. Ako, siguro hindi pa ako nandoon, kukonti pa lang ang opportunity ko. Pero ang kaya kong gawin, ito pong ginagawa ko. Siguro sa bilang guro, marami na rin ang natuto sa akin. Marami na rin siguro yung, kung baga sa sinasabi ko, yung nakakonect ako kahit minsan. Pero hindi natin ganap na maaalala yan eh. May mga pagkakataon lang na maalala natin yan kapag tayo tumigil, nag-isip, nagnilay-nilay. Diba? Sabi nga doon sa Desiderata, sa beginning line niya, go placidly amid the noise and haste. But remember what peace there may be in silence. Diba? Maging kalma, maging payapa. At hiling ko lang doon sa nakakuha ng konting sense dito sa aking broadcast ngayon. Mag-comment po kayo. At nang makita ko naman kung nakakonect ako sa inyo kahit papano. At pipilitin ko, sisikapin ko na bukas, mas kakaiba yung ating sharing. Wish ko lang po yan. Wish. Titignan natin kung ano magiging epekto. Pero mas gaganahan po ako kung siguro nakinig kayo, nakapag-comment kayo. Andiyan naman yon. Meron tayong comment section at wish ko lang mag-comment kayo. Okay? At maraming salamat kay Adrian de los Reyes sa pag-assisting niya sa akin. Muli, ito po ang inyong Sir Kat sa kanyang hugot
ngayong araw na ito. Marami pong salamat.